Habagat na naman kaya chaotic ang panahon. Pero sa negosyo, bawal ang sabog. Dapat lagi nakalock in ang direksyon. Everyday products na ginagamit natin, may room lang lahat for innovation eh. Yan ang pausong wearable blanket ni Carmina. Kumot na, nakapantulog ka pa. Nag-run ako ng first batch of 30 pieces and then nabenta ko siya in 24 hours. Kung sa bagyo, auto-adjust tayo sa galaw. Sa negosyo, same vibe. Mabilis, matatag, palaban kahit cloudy ang araw. Ano may pagmamalaki mo dito sa baka na to? Alam mo, pag natikman mo siya, may wow factor. Parang ganito po. Wow! Ano po? Nung na-time na natikman ko siya, dun ko na-vision na pwede itong pang-negosyo. Dahil sa masarap, malambot, higit sa lahat mura. Bert Basque cheesecake mula Espanya. Tila may collab sa panghimagas nating mga Pinoy. Kaya naging bread and butter namin siya. Kasi at the same time, nagkaka-save na kami. Nasusustain din namin yung daily needs and wants namin. Kaya shout out sa ating mga kanegosyong hindi nag-quit sa unos, mindset ay paahon, grind ay on repeat, at diskarte ay solid, kaya ang kita, lubos. Ang food vlogger na si Eric aka Ewik Mukbang, isa raw certified cowboy. Pero hindi kawawang cowboy ha, dahil ang cowboy na ito, paldo. O, kumusta kita mo? Ayos naman po hindi po siya nababa ng 6 digits. Dahil yan sa negosyo niyang Canto Style Lechon Baka Steak. So, ayan, tingnan niyo po. Oh! Wow! Papahiwa na po natin. Beke naman. As a cowboy, ang atake ngayon ni Eric. Mayroon kasi siyang franchise ng negosyong Canto Style Lechon Baka Steak. Katas daw ito ng 8 taong pagiging food vlogger kung saan mas kilala siya bilang Ewik Mukbang. Magandang good afternoon po. Welcome back again sa aming YouTube channel, Ewik Mukbang. Kasi may nagpadala sa akin ng isang lechon baka. Then, sabi ko, titikman ko lang. Nung na-time na natikman ko siya, dun ko na parang na-vision na, pwede itong pang-negosyo. Dahil sa masarap, malambot, higit sa lahat mura. Sa dinami-rami na raw ng pagkain na namukbang niya, ngayon lang daw siya nagkalakas loob na sumugal at magbaka sakali sa isang produkto. Kasi wala pa akong nakitang ganun na steak style na nasa street. So sabi ko, siguro ito yung bagong magbo-boom sa market. Lalo na nasa masa din kasi mga binablog ko po. So ako as a consumer, siguro kaya ko eh. Kasi napakababang halaga tapos steak. Di ba usually mamahalin yan? Pero as a first-time negosyante, nangapapa raw muna si Eric. Actually, nung nasa pagninegosyo na ako, talagang zero visibility ako eh. Sabi ko po, vlogger po ako, no? So, hindi ako negosyante. Nagkaroon ng maraming series of meeting. Kasi siyempre, sigurista ako. Kumbaga, kahit pa paano, maglalabas ako ng pera eh. Kumbaga, pinaghirapan ko. Ayokong masayang. Hindi rin naman kasi biro ang presyo kapag kukuha ng franchise ng isang negosyo. Sa Mr. Baka po, ang franchise fee doon is 698. So included na rin yung store layout, yung product training. Kasi meron pa siyang mga stocks eh, buffer stock, mga gravy, rub, yung meat mismo. Kasama natin ngayon si Ewik. Apo. At ang pakikita niya sa atin yung kanyang negosyo. Ano may pagmamalaki mo dito sa baka na to? Alam mo, pag natikman mo siya, may wow factor. Oh, Yeah. paano, bakit magbabaw? Parang ganito po. Wow! Ano po? Wala pa Okay. pong ganito na steak na nasa kanto Oo. na binibenta. Kasi usually po, Steak, ang ano natin, pangmayaman. pang mayaman, nasa Oo. restaurant. Okay. Mahal, 1,000. Pero to Oo. hundreds lang. Magkano ba order? 330 pesos, good for 2 to 3 person na po siya. Imported pa raw sa ibang bansa ang ginagamit nilang karne ng baka. Sa paghahanda ng lechong baka, papahira ng karne ng dry rub o yung mga pampalasa. Pagkatapos, itutusok ang karne sa parang malaking tinidor. Para kay Aquaman to. Opo, yan nga po, siya nga po. As a cowboy, ang atake ngayon ni Eric.
Mayroon kasi siyang franchise ng negosyong Kanto Style Lechon Baka Steak. Dun ko na parang na-vision na, pwede itong pangnegosyo. Dahil sa masarap, malambot, higit sa lahat mura. Isang araw, ilang kilo na bebenta nyo? Dito po sa Monumento Caloocan po, nagre-ranging po kami ng 200 to 250 slab per day. Lab. 24 hours po tayo. Iwas nyo lang po yung gitna nyong... Ha? Yan. Yan, opo. Pwede na. Oo, pwede na po pala po, pwede na. Matalas. Opo. Kaya kailangan... Itong dulo. Opo. Opo, sanay na po ako masaktan eh. Natoso ka na ba? Opo, natusok na po, nasaktan na po ako eh. Mabigat ha? Opo. So ito yung 5 slab to nilagay natin Opo. dito. So ngayon nadali na sa ihawan. Lulutuin na po natin. So sabi mo mga ilang minutes? Mga 3 to 4 minutes lang po ito. Bakit mabilis siya maluto? Dahil nga po sa ano siya, steak. Hindi siya pwedeng yung lutong-luto po kasi Cook. tumitigas po ang beef pagka gano'n. Kaya mas maganda okay. yung mga medium rare. Oo. So Pero di ang po mga yung... kalalabasan ng luto niya, medium rare. Opo, medium rare. Depende po sa gusto ng customer. Mas mamaya po yan na magmamantika na siya. Meaning to say, papasok na tayo sa... Sa exciting part. Opo. Kapag malapit ng maluto ang lechon baka, paiikutin ng mabilis sa ihawan para lumabas ang natural na mantika ng baka. Nandito po yung pinakaano natin Master Lechonero. Yan Ang Yung- galing! Yung pala yun Galing pala yun. Bakit mo na ba ikot ng ganon? May timing ba yan? Yes po. Pag lumalabas na talaga yung mantika niya. Ito medium ano na to. Yan, sige ma'am. Ay, Lalabas yan. Ay, lalabas mo muna. Yun! Pwede na po. So, yan na yan. Ito Bagong na po. luto. Ayan, tingnan nyo po. Oh! Wow! Wow! Papahiwa na po Fiesta. natin. Bago yan matikman, hihiwain muna. Yan. Okay, ilang order po? Yan Tingnan nyo ma'am. Ayan o. Pero usually po ang hiwa niyan is maninipis. Hindi ba yan? Pwede naman po yan. Ninipisan Hindi natin. naman po yan magrereklamo. Nainit pa. Malasa. Opo, malasa. Kaya masarap po yun sa kanin. First time ko rito, no? Pero masarap siya, malambot at hindi yung tamang sabi lang medyo maanggo, no? Kahit di na po mag-sauce, masarap na po eh. Sobrang timpla. Quality siya, affordable siya sa price. Sulit po, talagang sarap balik-balikan. Tapos kahit take out lang, mabilisan. Ngayong taon lang nag-franchise, 2 na agad ang branches ni Eric. Para kay Eric, malaking bagay na hindi na niya kinailangang magsimula sa umpisa. Maganda kasi sa franchise, hindi ka na nagsimula sa wala nga. So may sistema na i-guide ka na lang, ituturo na lang ng mismong franchisee. So less hassle, less sakit sa ulo. At ang kita, Umaabot din siya ng mga 6 digits po a month. Siyempre kasi pag sinabing steak, parang pakiramdam nila mahal. So nagulat ako nung marami nang naging repeat orders, nakakatikim sila, lumalaki araw-araw yung kita. baka lechon baka yan. Payo ni Eric sa mga may kakayahan at gusto rin pasukin ng franchising, it's now or never. Pag naramdaman nyo na dapat i-franchise ko to ngayon, gawin mo. Kasi ang hangarin mo pa lang isang maging negosyante, napapanis yan parang pagkain eh. Sa una, pagkagat mo, ay gusto ko mag-franchise. Marami akong gustong gawin, ganito, ganyan. Pero pag tulog mo niya kinabukasan, parang nababawasan bagay yung drive mo para magnegosyo. Kaya kailangan, pagka nakatikma mo yung isang produkto at nasarapan ka, at franchisable naman siya, mag-franchise ka kaagad. Para hindi maging kawawang cowboy na may bulsa pero walang pera, bakit hindi subukang magnegosyo? Baka ito na ang paraan para umasenso. Dahil maulan at malamig ang panahon, ang sarap lang talagang manatili sa bahay habang nakabalot sa kumot. Pero paano kung sabihin kong may kumot na pwede mo nang isuot? Mukhang level up na talagang pagiging cozy. Yan ang pausong wearable blanket ni Carmina.
everyday products na ginagamit natin, may room din lahat for innovation eh. Like, simpleng kumot, pwede mong gawa ng paraan na paano ko yan masusuot kasi nalalaglag eh. Kumot na, nakapantulog ka pa. Mula ulo hanggang paa. Talagang bawal pasukin ang lamig, oh. Hi, Miss Susan! Hello, Miss Irene! Ito pa po yung iba naming Scary, product, ano yun? ma'am. Ano to? This is our best seller, ma'am. Sinusuot siyang kumot. Galing sa harap. Ito ba yan? Iba pa po to, ma'am. Ito, 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 ma'am, giant hoodie. Ito po ang Beeves wearable blanket. Oh, So, ito yung version namin na may hood naman at may mas hood. may likod. Ito, ganito. Sarap. Yan, ma'am, sa harap sinusuot. Naku, bagay na bagay ito pong malamig ang panahon, ano? Lalo na itong nag-uulan na. Yes, ma'am. Perfect po for gifting. Marami po kaming customers bumibili. Pang regalo po nila. Ah, okay. May kumot na, blazer pa. Ibang-iba na yung iba pakiramdam kapag kakasuot. Yung fleece. Kasi Yes, diba, ma'am. Yung masarap siya sa balat eh. Masarap po siya. diba, Malambot, soft? malambot po. Teka muna, parang makakatulog ako, ha? Nakuha raw ni Carmina ang business idea sa isang kaibigan. So, pumunta ako sa US sometime in 2012. And then when I was there, sabi nung family friend ko bago kami umuwi sa Philippines, meron daw wearable blanket na binibenta sa US. Na perfect daw yun kung nasa airplane ka kasi masusuot mo siya and hindi siya mahuhulog. As a lamigin person, naghanap raw talaga si Carmina ng kumot na pwedeng isuot hanggang nakakita siya sa isang mall. May isang aisle and then nandun lang siya, nag-iisang product. Iilan lang siya, maybe 3 pieces. So bumili ako ng isa. And then, it was not with the intention of doing business, pero gusto ko lang for personal use. Kinarin niya itong inegosyo. One random day, I decided na, I told my boyfriend din, sabi ko, punta tayong Divisoria, gawin natin to, hanap tayong tela, and then ipatahin natin. That time, we only had 10,000 pesos, yun yung puhunan namin. And then, bumili kami ng tela. Dahil may patahian ng mga magulang ni Carmina, madali siya nakagawa ng wearable blanket. Nag-run ako ng first batch of 30 pieces, and then nabenta ko siya in 24 hours sa Facebook page ko. Yun palang ginawa ko. Pinost ko siya sa Facebook page ko, sinuot ko siya, ako yung model, pinicture namin bawat design, and nasold out siya in 24 hours. Kaya dinamihan na niya ang sumunod na batch ng wearable blanket na agad ding bumenta online. Akala ko, hindi ko to kailangan. Pero when I tried wearing this blanket with sleeves, So not gonna lie, I kind of feel like a cozy Disney princess. Kung sa Divisoria lang noon kumukuha ng tela sina Carmina, ngayon may overseas supplier na sila. Cuddle fleece ang tawag sa telang kanilang ginagamit. 100% polyester na isang synthetic fiber. Malambot pero makapal at komportable sa balat. So, bali pag dumating na po yung fabric, so dito na namin siya dinadala sa cutting area for cutting na po ng mga mga designs natin. Pagkaputol ng tela, tahi agad. Kada kumot, tumatagal ng humigit kumulang 5 hanggang 10 minuto ang pagtahi. Sa loob ng isang araw, nakakagawa raw ng nasa 50 hanggang 100 wearable blankets kada mananahi. Sunod ang trimming at quality check ng mga natahing kumot at packaging. Hindi siya maalagang product eh, kasi hina-hand wash siya, mina-machine wash siya, dinadryer siya, or ini-air dry siya. Either way, tatagal talaga siya eh. The fabric is matibay, and it really lasts. Talagang pangmatagalan siya. Mula sa simpleng wearable blanket, may giant hoodie, blazer at poncho. Meron ding natitiklop at pwedeng gawing unan na kumot. Abogado raw talaga si Carmina bago naging negosyante, pero sa negosyo na raw nakatutok ang atensyon niya ngayon. It was not an easy decision of course kasi nag-aral ka for 4 years to be a lawyer and then iiwan mo lang siya. But I realized na maybe it's not for me. And ang iniisip ko lagi at the time I resigned was, ano bang mawawala? I want to try the business. I want to try if it will work. Chicken and eggs yun eh. Maliit pa yung negosyo at that time. But I don't know kung lalaki siya if hindi ko siya bibigyan ng oras.
kailangan ko siyang palakihin. Pero hindi raw laging patok ang wearable blanket ni Carmina, lalo na kapag maalinsangan ang panahon. Very seasonal yung product namin. And when March, April, May comes in, you see na okay, mababa ang sales. But yet, kailangan mo tatagan yung loob mo eh. And mag-prepare ka for the peak season. Mag-aantay ako and alam kong this will work. Nung nakita ko siya sa online kasi, sobrang na-curious ako. Anong feeling ng suot-suot siya. Tapos ngayon, sumakto siya na rainy days ngayon. So, sobrang helpful niya for me. Nasa 30 na ang staff ni Carmina, nakaramihay mga nanay. Tuwing may kailangan kami na, kailangan natin ng isa pang trimmer, kailangan ng isa pang sewer, nagtatawag sila sa kapitbahay nila. So, ganun sila dumami. Lahat sila, they all live in the same community. Mabibili ang wearable blanket sa halagang 695 hanggang 1,795 pesos. May 30 kulay na pwedeng pagpilian at pwede ring i-personalize. Kumikita na rin ang negosyo ni Carmina ng 6 digits kada buwan. A lot of successful businesses, I think, nag-launch ng kung ano lang yung meron sila at that time and then you improve it along the way. You really have to take a leap of faith and to try. May mga negosyo rin talagang panapanahon ng sigla. Kaya mainam na may sapat na plano kapag may tumal sa benta. Para ang business always ready, bumida. Ang mga panghimagas na proudly Pinoy, masarap na on its own. Pero ang mga kanegosyo natin all the way from Zamboanga, naisipan itong i-level up pa. Ang resulta, so sweet nakita. Nasa-sustain na po yung daily needs and wants namin. And nakaka-save na rin kami for the future po ng business na rin. Sa Zamboanga City, makulay at punong-puno ng buhay. Buhay na buhay ang ating kultura, kaya maging ang panghimagas, very colorful din. Bird Basque Cheesecake mula Espanya. Tila may collab sa panghimagas nating mga Pinoy. Yan ang matamis na ideya ng Gen Z couple na sina Gio at Cheska. Turon! O baka naman gusto mo ng ube, baby? Yung konsepto na naiisip namin, mga ideas namin, tulad nga nung Mother's Day, yung konsepto na naisip ko, why not make it more Pinoy, like para pasok sa lasa talaga, panlasa ng mga tao. Sobrang good pair niya with the cheesecake. Sinisiguro raw nilang kalidad ang mga sangkap nito. Una nilang isasalang ang cream cheese sa mixer. Lalagyan ng asukal. Ang paglagay ng eggs po is one at a time lang po. Sa isang bowl, pinaghahalo rin ng all-purpose cream at harina. Ilalagay na po natin yung final step, which is ang all-purpose cream. Ilalagay natin sa preheated oven. So ngayon nalagay natin siya sa loob ng oven. I-bake natin siya for 30 minutes at 220 Celsius. And then first 10 minutes po is i-turn po natin siya para even po yung pag-burn niya sa taas. Yung consistency niya is jiggly siya. Parang liquid na medyo solid pa. Palalamigin muna ito bago lagyan ng toppings. Yung unang layer po niya ay yung saging. Yung next one po ay ilalagay na po natin yung langka. Lalagyan ito ng kaunting asukal at ito torch for that smoky taste. For finishing touches, lalagyan ng crunchy lumpia wrapper. Mabibili ang 8 inches na Turon Basque Burnt Cheesecake for 1,250 pesos. Habang ang iba naman ay mula 600 pesos hanggang 1,350 pesos. Depende sa size at flavor. Magandang blend of turon and cheesecake together. It blends, international and local flavors together, which is very unique. It has the perfect balance of sweetness, so even though madami yung kakainin mo, hindi ka mauumay.
For the texture, parang kumakain ka ng ice cream, parang nag-melt siya sa mouth mo. Ang mga kanegosyo natin sa likod ng produktong ito, kuhang-kuha na rin ng timpla ng isa't isa. May isa akong friend na chef. So, may recipe daw siya ng cheesecake. Inas ko yung girlfriend ko, business partner ko rin ngayon, kung pwede natin siyang itry at tingnan natin kung may potential siya. Pinatry namin siya sa mga friends, sa mga relatives. Nagustuhan naman nila. Hindi naman daw talaga sila mahilig sa matatamis, pero tila hindi nila ito matiis. Mas gusto namin yung mga pagkain na savory, yung mga malalasa, salty na pagkain. Tapos nagulat kami kasi nagustuhan namin yung binigay na recipe ng kasama namin. Ano na lang kaya yung mga ibang tao kung natikman nila. Naglabas sila ng 30,000 pesos na puhunan para makapagsimula. Nag-decide yung friend namin na kung mag-i-invest kami sa isang mixer, yung pangmatagalan na yung industrial grade. The rest, sa 30,000 may sobra pa yun. Ginamit na namin siya for the R&D, so yung mga cream cheese, yung mga ingredients. Sakto raw na paparating ang Valentine's Day nang simulan nila ang negosyo. Kaya matamis ang naging simula ng kanilang business. Nag-receive kami ng orders noon for Valentine's Day. Umabot kami ng 24 orders noon. Sobrang natuwa kami sa feedbacks eh. So, nag-decide kami, ay may potential to. Kasi malaki na rin yung kinita namin dun sa first hooray namin eh. So, we dropped everything. Nag-decide kami, push through na lang na mag-full-time kami dun sa business na yun. Walang karanasan sina Cheska at Gio sa pagbebenta ng pagkain. Pero hindi naman kailangan bihasa agad bago magsimula. Personally, galing kasi ako sa different industry eh. Pinag-aralan ko rin paano talaga yung basics ng baking and lahat. Pero nung natikman ko naman yung ibebenta namin na product, doon na naging confident na ako. Ang atake nila gawing relatable sa mga kahenerasyon nila ang kanilang produkto. Picturean namin siya na maayos, in a way na ma-attract namin yung mga millennials, yung mga Gen Z. Kasi yung pagmamarket namin sa kanya, nire-research din namin yung demographic. Example, if we want to target the millennials, ganun. Ito ilabas namin yung mga products na hindi siya masyado pang sweet tooth. Pag yung mga Gen Z, yung mga aesthetically pleasing, may Instagram po nila. Dahil malayo ang lugar, paminsan-minsan daw ay hamon ang pagkuha ng supply. Kaya naisipan na rin nilang mag-offer ng iba't ibang flavors. Pinipresent namin siya as is in the best possible way we can. Saka yung lasa, for sure, we make sure na masarap talaga siya. Ang lahat ng kanilang pagsisikap, matamis ang balik. Kumikita na sila ng 5 digits buwan-buwan. Nagre-range to from 30 to 70,000 po. Kaya naging bread and butter namin siya. Kasi at the same time, nagkakasave na kami. Nasusustain din namin yung daily needs and wants namin. Ano man ang produkto, may tamang timpla talaga sa pagninegosyo. It's about taking risk lang talaga. At saka, nagmamatter din kasi talaga kung sino yung kasama mo sa pagbi-business. Every day is a learning process. Dapat willing ka to learn, willing kang makinig sa iba. Kasi with that, may improve ka talaga as a person, as a businessman. Talagang may sweet spot ang level desserts from Zamboanga. Bago na sa panlasa, waging-wagi pa ang kita. Kaya bago manahalian, mga please, sa idea muna ang aming pagtakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Super Enriquez para sa Pera Paraan. Susunod tayo!